Magandang araw sa inyong lahat. Noong nakaraang araw, yung Module 1 ay tinalakay natin ang safety hazard, risk at ang risk management. Ngayon naman ay mag-aaralan natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng risk management, no? Habang ako nag-exercise, yung hazard identification. So ano ba yung ating learning objectives sa pag-session ng lecture na to, no? Pag tinapos ninyo ang lecture na to, ang video na to, ay paliwanag natin kung ano yung hazard identification. Importante yun. Matukoy din yung iba't ibang uri ng hazard sa lugar ng ating trabaho. Makilala ang mga warning signs at unsafe condition, no? Unsafe act. Maunawaan natin ang kahalagahan ng maagap na pagtukoy sa panganib at makapagbigay tayo ng tamang recommendation upang maiwasan ang mga aksidente. Kaya huwag kayong aalis. Tara na! Marami kasing mga aksidente ang nangyayari hindi dahil sa walang safety program, kundi dahil hindi natukoy yung hazard bago ito maging isang aksidente. Tandaan natin, you cannot control a hazard that you cannot identify. No? Kilalanin muna natin. Kung hindi mo makikita ang panganib, hindi mo ito mapipigilan. Kaya, yung nakaraang tanong, tatanong uli natin, what is hazard identification? No? Ano yung hazard identification? Hazard identification is the process of recognizing and determining hazards that may cause harm, injury, illness, property damage, or disruption of operations. Sa simpleng paliwanag, ito ay ang sistematikong pagtukoy sa mga bagay, sitwasyon, o gawain na maaaring magdulot ng aksidente o pinsala. At ang unang hakbang sa risk management ay ang pagtukoy sa mga hazard. Hindi tayo maaaring gumawa ng control measures kung hindi natin alam kung ano ang mga panganib. Why is hazard identification is important? No? Bakit ito mahalaga? Lalo na sa ating mga security. No? Ano yung benefits? No? Una, prevents accidents. Protects lives, property, and improves productivity. Of course, reduces financial losses and promotes safety culture. Kapag maaga nating natukoy ang mga hazard, mas madali po natin itong makokontrol. At syempre, mas mura ang prevention kaysa sa recovery. Mas mabuti ang pag-iwas kaysa sa huli tayo ay nagsisisi. Now, dapat alam natin ano ba yung mga uri ng hazards, no? Yung type of hazards, no? Yung mga major categories: physical hazards, chemical hazards, biological hazards, ergonomic hazards, psychosocial hazards, security hazards. Yan yun, iba-iba, no? Sa bawat lugar ng trabaho ay may mga iba't ibang uri ng hazard. Ang isang mahusay na safety practitioner o security personnel ay marunong kilalanin ng bawat isa. Kaya tinuturo natin to, binabahagi. Yung physical hazards, yan yung mga physical na panganib. Anong mga halimbawa? Wet floors, poor lighting, noise, kasama yan. Falling objects, exposed electrical wires, uneven surface. Ito yung mga hazard na madali nating makita, ma-identify. Halimbawa nga yan, kapag may basang sahig na walang warning sign, mataas po ang posibilidad na yan may madulas. Kapag mahina ang ilaw, tumataas din po ang posibilidad ng aksidente o krimen. Sinasamantalayan ng mga sa loob. Ang chemical hazards naman, kasali yan sa panganib. Halimbawa, mga cleaning chemicals, paint thinners, gasoline, industrial chemicals, mga toxic vapors, possible effects yan, skin irritation, poisoning, respiratory problems, siyempre yung sunog, tsaka yung mga pwedeng sumabog yan. Hindi lahat ng panganib ay nakikita, sapagkat may mga chemical na walang kulay o amoy, ngunit maaari magdulot ng seryosong pinsala.
Kaya natin ito binabahagi at pinag-aaralan. Ano naman yung biological hazards, no? May panganib din niya. Halimbawa, pwedeng viruses, no? Bacteria, fungi, contaminated waste, no? Mga animal bites. Nakita natin na ang kalagahan nito noong unang panahon, no? Ng pandemya, no? Biological hazards ay maaaring magdulot ng sakit o outbreak kung hindi ito makokontrol. No? Yung ergonomic hazards naman, yung mga halimbawa niya, improper lifting, no? Poor sitting position. Yes, kahit yung pag-upo, no? Repetitive movements, no? Poor workstation, no? Design effects, no? Back pain, muscle strain, fatigue, no? Yung mga long-term injuries. Minsan ang simpleng maling pagbubuhat o maling postura ay nagiging dahilan ng permanenteng injury. Pero hindi nyo tinawag na psychosocial hazards, no? Ito yung mga psychological na panlipo ng panganib. Yung halimbawa, yung mga workplace stress, bullying, violence, fatigue effects, anxiety, depression, reduced productivity, workplace conflict. Kasi ang kaligtasan ay hindi lamang physical, kasama rin dito ang mental at emotional well-being ng tao, no? Pero ding security hazards, no? Yung mga panganib sa seguridad. Anong halimbawa, no? Mga unauthorized entry, theft, sabotage, vandalism, no? Active threats, security breaches. Bilang tayo ay mga security personnel, itong ating dapat na pangunahing responsibilidad. Kailangan nating matukoy ang mga security hazards bago ito magresulta sa krimen o insidente. No? Andiyan din yung mga unsafe acts versus unsafe conditions. No? Unsafe acts, yung mga maling kilos ng tao. No? Halimbawa, running in workplace, ignoring procedures, not wearing PPE, no? Yung personal protection equipment, horseplay. Unsafe condition naman, yung mapanganib sa condition sa paligid, no? Halimbawa nga dyan, yung wet floors, defective equipment, poor lighting, black exit, no? Karamihan sa aksidente ay nagmumula sa kombinasyon ng unsafe acts at unsafe conditions. Kailangan ng mga warning signs of hazards, no? Observe the following, no? Ano yun? Mga unusual odor, water leaks, exposed wiring, cracks o sa mga structures, no? Damaged equipment. Siyempre, yung mga suspicious persons, mga unusual activities. Bilang tayo mga security, maging mapagmatsyag, karamihan sa aksidente ay may warning signs bago mangyari. Kaya merong hazard identification methods tayong ginagamit, no? Mga common methods sa workplace, no? Inspection, observation, incident reports, employee feedback, no? Safety audits, security assessment. Ang hazard identification ay hindi tsamba. Ito ay isang sistematikong proseso ng pagmamasid at pagsusuri na dapat nating ginagawa, no? Nagkakaroon tayo ng mga So, gawa tayo ng case scenario, no? Halimbawa, habang nagpapatrolya, nagrurubing ang isang security guard, napansin niya na may mga kahon na nakaharang sa pilot sheet. At alam natin na nuno yan, no? Hindi dapat narangan ng pilot sheet. Tapos, hindi niya yun report dahil inisip niyang aalisin din yan. So, makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng sunog at resulta, nahirapan yung mga empleyadong dumaan, no, para lumikas, no? Kaya ang mga tanong natin diyan, ano yung hazard, ano yung risk, ano yung mga unsafe conditions, no, unsafe act, ano yung mga dapat na ginawa ng guard. Kaya minsan ang simpleng bagay na hindi natin pinapansin ay nagiging sanhi ng malaking trahedya, kapabayaan, negligence, no? Kaya ang takeaways natin sa lecture na to, tandaan natin yung mga hazard identification is the first step in risk management, no? Not all hazards are immediately obvious. Hindi ka agad nakikita. Hazards can
be physical, chemical, biological, economic, and psychosocial or security related. Unsafe acts and unsafe conditions contribute to accidents. Kaya early identification prevent injuries, losses, and disasters. Tandaan natin, ang aksidente ay bihirang mangyari ng walang babala. Kadalasan ay nagsisimula sa isang hazard na hindi nakita, hindi naiulat, o hindi pinansin. Bilang mga professional na security, sa kaligtasan at security matters, tungkulin nating makita yung mga panganib bago pa ito maging trahedya. Kaya dito sa Module 2, ang motto natin, see the hazards before the hazard sees you. No? Tukuyin natin ang mga panganib bago ito makapaminsala. With that, this is Dr. F. Santos, Bunting Kalaman, Dagdag Kalaman. Sana po ay may natutunan tayo. Always saying, ingat po tayong palagi at mabuhay.